Malambot ka ba sa sarili mong pamilya? Malambot. Kasi minsan yun ang problema ng ibang Karamihan yun, Koy. Karamihan. Usually, kasi yung culture Karamihan. natin, di ba, mapamilya masyado. Family-oriented. Yep. Minsan yung pagkaganon ng Pinoy, yun yung nakakabagal sa kanila eh. Yup. Pero hindi ko naman sinasabi na parang maging kupal ka sa pamilya mo at huwag na silang pansinin ng... Basta pero may boundaries. Ayun, may limitations. May boundaries siya na kailangan mong gawin. Hanggang doon lang. Na hindi ganong ma-perfect ng... Sa bagay, sa dati tol, sa 2 joints, yan ang mga isa sa unang kailangan malampasan ng mga sumasali sa atin. Yeah. Di ba? Totoo. Isa talaga yan eh. Yun ang pan-testing natin. Sige nga, kung makakapasok to sa circle natin, kaya mo bang hindi pakinggan yung nanay mo? Yeah. Pamilya mo o ano man. Kasi yung pinakaunang hadlang talaga eh. Dahil Totoo yung yun, diskarte Boy. natin dati, walang nakakaintindi sa atin. Mismo yung pamilya natin, hindi makakaintindi, di ba? So kung hindi mo kayang banggain yung mga sabi ng mga kapamilya mo, paano mo mababangga yung sabi ng buong mundo ngayon? Oh, yan. Diba? Parang Tama ganun. yan, tama. Eh, yung salita ng nanay mo, ang bigat talaga nun eh, no? Sobra. May isip mo buong araw tuloy, no? Kaya nga, Koy, pagka kinaya mo na hindi ka na naapektuhan sa nanay mo, ano pa yung ibang tao? Oo. Diba? Yun na yun. Kasi yung talk shit ni nanay ng umaga hanggang gabi, maaalala mo yun, pag di ka pa sanay, no? Totoo, puta. Sisira yung araw mo. Di ka makadiskarte buong araw. Galit si nanay, So, no? malambot ka sa pamilya mo. Nung una siguro, yung medyo Pinoy-Pinoy pa ako. Pero nung Amerikano ka na ngayon, Koy. tumagal na, kailangan ko ng... Tas, maiintindihan din naman nila bandang huli yun sa tingin ko. Gets. Pag hindi naintindihan ng pamilya mo yun, wala. Tanga sila siguro, no? Parang iba yung level. Basta may ganun siguro. Mayroon siguro talagang hindi makakaintindihan hanggang kaduluduluhan. Meron naman makakaintindi. Talaga, Diba dati, okay. Frank, tumatawag ka rin sa akin. Minsan tatanong ka about sa relatives na ano. Oh, like pag may manghihingi or mag-utang or something, like tinatanong ko kay usually Koy, yun, madalas. anong take mo doon, sabi ko kay Koy, parang ganun. Sabi ko sa kanya Exit. ata. Paano? Hindi, parang sabi ko sa kanya, Frank, kasi binranding mo rin yata yung sarili mo na umpisa pa lang na Nauutangan magbibigay ka. ka. So, kasi ako ang ginawa ko, dati pa lang, kilala ako ng mga kamag-anak ko na ako yung pinakamahina sa school, pinakawalang pera. Yeah. So, hindi na nila ako, sanay na silang hindi tatakbo sa akin ba? So, pag maganda, simulan nyo mo ng gano'n na, hindi, wala akong pera. Wala akong alam dyan. Hindi, wala akong pera. Simulan mo na ng branding mo na gano'n, hindi ka na lalapitan ng mga yun. Pero pag umpisa pala, nagbigay ka na, hala, tuloy-tuloy na yan, nagbigay ka na di ba? No? Hindi, ako si walang pera, ako si bobo, ako si walang diskarte, ako yan, wala akong yan. Ganon. Pero ginawa ko nun, parang ginagawa ko siya as reward usually. Like, kung nakikita ko naman maayos yung ginagawa niya, pero malamang hindi maayos yung ginagawa niya, kaya nanghihingi nga siya ng pera, di ba? Pero, like, halimbawa, may uutang sa akin, tapos sabihin niya, pangtatayo niya ng business, whatever. Okay, sige. Depende rin. Basta last na bigay ko na to, palaguin mo na lang kung na bahala. Sabihin mong last na bigay na. Oo, kasi parang lagi ko rin naiisip yung teach them how to fish eh. Oo. Masakit sa loob na hindi mo siya bigyan ng isda kahit gutom siya. Yeah. Pero mas gusto ko yung longevity na matututunan Yung niya kahit mamingwit. papaano na Mm. matuto ka mamingwit ng Mamingwit isda mo nga. sarili. Mabuhay ka mag-isa, di ba? Parang Hindi laging ganun. ikaw lang bigay ng feed sa kanila. Oo. Huwag sila mamingwit. Lalo na ngayon, parang napatunayan ko na sa kanila na pag nagsipag ka naman talaga, kaya mo eh. Yeah. Diba? Lalo ko naiintindihan ngayon na hindi pala talaga dapat nagbibigay. Kasi kung ako mismo, ginanon ako ng magulang ko na binibigyan ng extra palagi. Malamang di ako ganito kagutom eh. Totoo. Diba? Maputi lang ako, mahal ako rich kid, tinatawag na rich kid, pero tipid na tipid talaga magulang. Isa ako sa pinakamaliit na baon ever since lumalaki ako. Kung usapang malambot sa pamilya, naging tinigisan ko na yung puso ko sa pamilya ko nung sinimulan ko na yung negosyo. Kasi may hingi ng hingi eh. Hingi ng hingi. Kaya problema dito. Tiniis ko yun ng isang taon bago ko magbigay. Talagang sobrang nagwawala na sila. Tipong, paray ka porma, blablabla. Wala akong pera, wala. Pambayad ng kuryente, walang pera, wala. Talagang lahat. Behind the scene ng buhay ko, nasaksiyan yun. Talagang nagdamot talaga ako. Pero yung talagang alam kong meron na at oras na, pagyayabang ko sa'yo, ginising ko talaga nanay ko. Ma, gising ka na ma. Bakit? Mayaman na tayo. Sarap. At higit sa lahat, sinabi ko at pagyayabang ko, ma,
for the rest of your life, sagot ko na lahat ng expenses mo, kuryente, tubig, ako na. Tapos Sarap. na. Tapos na. Yun talaga sinabi ko. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa negosyo mo, tapos bigla, kaya nga sabi niya, ang baba na lang kinikita ko, hingi pa ng hingi si man ko, hingi pa ng asawa ko, hingi pa na ito. Kailangan mo talaga tigasan yung puso mo. Kumaga, kailangan talaga mamanage mo paano humawak talaga ng pera. Totoo kasi hindi mo mapapalaki yun eh. Yeah. Pag hindi mo naman talaga kaya magbigay pero bigay ka ng bigay. Paano mo mapapalaki yun? Yun nga yung sinasabi ko tol eh. Pag unahin mo munang tulungan yung iba, balang araw mahirapan kang tulungan sila. Oh, Yeah. pero pati sarili mo, hindi mo na matulungan. At hindi mo din matulungan sarili mo. Pero unahin mo munang tulungan sarili mo, Yes. easy na lang tulungan sila sa future.